Nasa linya po ng ating komunikasyon, Senadora Riza Ontiveros, isang mahalagang paksa din po na ating tatalakayin. Senadora, napapanood ka po sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Magandang umaga po, Senadora. Kamusta na po kayo? Mabuti naman po at magandang umaga rin po sa inyo, Opo. Sir Jen at Sir Nelson at sa lahat po na ating mga tagapakinig at tagapanood. Ang amin po paghingi ng pamilya, nakapaghintay po kayo ng ilang saglit, ma'am, ha? Pasensya na po kayo. Opo. Sure po. Ma'am, ang interesado ho kami dito sa usapin ng pastillas at sa usapin ng Bureau of Immigration. Sa kabatiran po ng ating mga tagapanood, mga tagapakinig, ano na ho bang napagtapusan natin ng huling pagdinig, Senadora? Well, nung huling pagdinig po ng aming Senate Committee on Women and Children, ay naipresenta ko po yung whistleblower dyan sa pastillas operation. Naipresenta po sa committee hearing. Opo. At lumalabas po, Sir Jen, barya lang yung napupunta sa mga immigration officers at mid-level employees sa airport terminals. At importante pong sabihin, Sir Jen, hindi rin lahat sa kanila ay tumatanggap. Kailangan talaga nating, kailangan po natin talagang habulin yung mga big fish. Kasi yung perang yun, umaakyat po na mas mataas kesa sa mga frontline mid-level employees na iyan at posibleng lampas pa sa Bureau of Immigration. Mas malaki po yung kinikita ng ibang mga iyon. Milyones na po ang natatanggap nila mula sa mga Chino. Lumalabas po nung hearing na pinresenta ko po si Allison o Alex Chong. Opo. Na may mga protector talaga itong mga daan-daang illegal na POGO operations na nagdadala pa ng krimen tulad ng trafficking at prostitusyon sa ating bansa. Opo. At yun po yung mga dapat nating tukuyin. Aha. Well, dun ho sa paghalap po ni Ginoong Alex Chong, ano? Sa kanya ba mismo galing na maaring lagpas pa sa mga opisyalis ng BID ang nakikinabang doon sa pumapasok na pera sa kanila, Senadora? Yung personal knowledge po niya, Sir Jen, ay dun sa mga peers niya na mid hanggang low-level employees sa airport terminals. Yung sense po na baka lumalampas pa sa bureau itong korupsyon na ito ay galing pa sa ibang mga nagko-communicate sa office ko na idinudugtong nga po yung original na paksa ng aking resolusyon tungkol sa POGO-related prostitution na naikabit na nga sa issues ng trafficking, ng illegal recruitment, at ngayon po ng korupsyon sa BI daw at dun di umano sa mga kasabwat nilang China and Philippines-based na mga travel agencies and tour operators at mga criminal syndicates, Sir Jen. Kaya nga daw po kalaunan ay nakapapasok yung mga kunyaring turista, papasok naman pala po sa pagtrabaho sa POGO kahit wala silang dalang work permit dahil nagbayad sila ng tig 10,000 pesos na pastillas bribe money. Tapos, yun pala ding mga taong may criminal conviction na sa China at hindi dapat makalampas sa BI dito pero nakapapasok. Kalaunan, Sir Jen, nagbibiktima sa ating mga kababaihan at ating mga bata dito sa Pilipinas. Medyo malawak pala ang kontak ng masasabi natin sindikato na po ito, Senadora. Yun na nga po ang nakapanlulumo talaga, Sir Jen. Kung gaano kalawak ito na mula, kumbaga may China-Philippines connection, tapos nakikipagsabwatan sila sa mga boss ng syndicate sa loob ng isang bureau o hindi natin patukoy kung sa iba pang mga ahensya ng ating gobyerno. Kung kaya't kahit tuloy-tuloy yung nababalitaan natin since at least August last year na mga raids at rescues at arrests ng ating PNP at NBI sa mga prostitution dens, ay mukhang patuloy pa rin ang problema ito. At bakit? Mukhang may kumikita, no? May naghahati-hati sa mga illegal na pera na iyan tulad ng pastillas operation. May mga protector talaga. Senadora, ang aking pong kasama si Nelson. Senador. Yes, Sir Nelson. So mula po nang ito ay mabulgar sa Senado, sa ngayon ho ba ay wala nang pumapasok na mga magtatrabaho sa POGO? O ano hong nangyari dun sa sigurado itinigil ho nila itong modus na ito, Senadora?
Well, hopefully nga, Sir Nelson, itinigil na itong modus ng pastillas operation, pero hindi pa natin sigurado kung yung iba pang mga operasyon nila ay itinigil na rin at nananatiling kailangan pang tukuyin sino ang mga accountable para dito. Hindi lamang dun sa ilang mid and low level frontline employees natin sa BI Airport Terminals, pero yung pataas pa or lampas pa sa Bureau. Dahil balitang sa 1.8 milyong Chino na pumasok sa ating bansa in the past few years, posibleng 800,000 doon ay legit na turista, pero posibleng yung 1 milyon ay nagbayad nitong tig 10,000 pesos pastillas bribe money. Ibig sabihin, 10 billion pesos umaabot na ang pera sa ngayon. At kung yung mid and low level BI employees ang naghati-hatian sa tig 2,000 pesos niyan, kabuang 2 billion pesos, saan napunta yung 8 billion pesos so far? Yun po yung kailangan pang tukuyin. Ito pong mga na-identify natin, nakita naman ho sa CCTV at sigurado mapapangalanan ito. Yes. Sila ho ba, pwede nating, hindi ko alam kung meron pa ho kayong susunod na pagdinig, pero siguro, maiimbitahan ba sila? Mapipilit ho ba natin sila magsalita, Senadora? Actually po, sir, ay sa susunod, magkakaroon ng at least isa pang hearing. Sa susunod na hearing po, tatawagin ko po mag-appear yung isa sa mga dating BI officials na pinangalanan ni Alex Chong na si dating BI Deputy Commissioner Red Marillas. At tatawagin ko rin po yung travel agencies na paulit-ulit mula pa sa unang hearing na humarap yung batang si Karina na na-rescue mula sa prostitusyon. Yung press con ni Miss Ivy na Taiwanese national na illegally recruit dito at i-rescue din. Paulit-ulit binabanggit po itong mga travel agencies na nagpapapasok po ng mga illegal na Chinese POGO workers at may kasabwat daw na mga syndicate bosses sa loob ng BI na nagko-compete pa para maging favored contact nitong mga travel agencies. So may mga iimbitahin pa rin na magtestigo sa kanilang nalalaman at o sa kanilang pagkasangkot dito sa pastillas operation na ito. Yun ang ginawang aksyon ng Pangulo na tinanggal niya yung mga immigration officer. Kontento na ba po ba kayo doon, Senadora? Wini-welcome ko po yung itong ganitong ongoing na investigasyon at yun na nga po yung nababalitaan nating pagtanggal ni Commissioner Morente ng 5, pagtanggal ni Presidente ng mga BI officials at employees. Pero kailangan pang talagang tukuyin, pangalanan at singilin ng accountability pati sa paraan ng paghain ng mga kaso ang bawat opisyal at empleyado na naging kasangkot dito. At kasunod po niyan, para mas strategic yung pagbabago sa ating Bureau of Immigration, mukhang kailangan na i-update yung 1940 na batas na nagre-regulate dyan sa Bureau of Immigration at aksyonan yung at least 3 pang policy areas na natutukoy namin so far. Una, yung recruitment and entry. So sa BI po yun para pigilin yung mga illegal na turista, pigilin ang trafficking. Tapos dun sa enforcement, BI pa rin yun at pagsuporta sa PNP at sa NBI sa patuloy na raids, rescues, and arrests. And last but not the least, yung rehabilitation at recovery ng mga nare-rescue na binibiktima nating mga kababaihan at mga bata at pati po mga dayuhang babae. And last but not the least, dahil itong lahat ay napakalungkot pero naikakabit lahat dun sa POGO operation sa ating bansa. Lalong-lalo na yung mga illegal na POGO companies. But POGO in general, mukhang kailangan maglabas ng policy proposal, recommendation, kalaunan yung aming komite tungkol sa POGO industries in general, tungkol sa batas na nagre-regulate sa PAGCOR na siyang dating nag-issue ng mga franchises para dito sa mga POGO companies. At hanggang sa ngayon ay kailangan pang sumagot sa mga tanong kaugnay ng POGO operations at yung mga nadala nitong parang invasion nga mga krimen at criminal syndicates dito sa ating bansa
na bumibiktima sa ating mga kababaihan at mga bata. Doon sa investigasyon natin, Senador, meron bang mga pangalan ng mga foreign national? Ayaw ko sabihin Chinese dahil sa regardless of nationality, basta kung sakot sila dyan. May lumabas na ho bang pangalan na po pwede nating sabihin na eto, wag niyo munang papalabasin ng bansa dahil marami tayong impormasyong kukunin dito, Senador? Opo. Well, di umano, sinabi po ng BI mula sa unang pagdinig ng aming komite na mayroon na daw silang mga nare-rescue na prostituted women na dineport na pabalik sa kanilang sa China at sa ibang mga bansa. Mayroon ding mga inaaresto ng NBI at ng PNP na mga suspected na buyers ng mga prostitution, so-called services nitong mga trafficked and prostituted women and children na yung ilan ay dineport na rin. Pero hindi pa kumpleto kasi yung database ng BI kung ilan ba talaga ang nakapasok nitong nakaraang mga taon, ilan ang mga naging biktima ng trafficking, ilan ang mga naaresto na buyers ng prostitution, so-called services, at pati yung sino ba yung mga may criminal record na sa China na on its face pa lang dapat yun ang super red flag, hindi pinapasok lampas ng ating Bureau of Immigration, pero nakapasok dahil sa mga pastillas bribe money na iyan. Nandito pa ba sila sa ating bansa? Sila pa rin ba ay nagpapatakbo ng mga syndicated crimes dito? Sila ba ay dineport na or nakasuhan na ba dito? Yan ay mga pangalang hindi pa po natin natutukoy. Isang tanong na lang po mula sa akin, Senadora. Meron ba tayo hindi ko kasi kabisado kung tayo ba ay merong agreement sa China na kapag ka meron tayong nakita rito na wanted sa bansa nila, pwede nating arestuhin? Hulihin dahil... Magandang tanong yan, Sir Nelson. Mukhang wala pa tayong sapat na ganong kasunduan sa China. Ang interesante po ay recently, dahil tumigil yung PAGCOR sa pag-issue ng mga bagong franchises para sa POGO operations, winelcome pa po yan ng Chinese government. Sinabi po ng kanilang foreign ministry spokesperson na wini-welcome daw nila yung pag-suspend ng pag-issue ng mga bagong POGO franchises, pero umaasa pa daw sila na tigilin na daw ng ating gobyerno ang POGO operations in general. At ito po ay nangyari na sa ibang mga bansa dito sa Asia. Most recently sa Cambodia, nagkaroon din po sila ng POGO operations sa kanilang bansa. Kalaunan, nagkaroon din ng ganitong mga parehong social problems na nagkakaroon na tayo ngayon sa dagdag na trafficking at prostitution at iba pa. At kalaunan, tinigil na rin ng Cambodia ang POGO operations sa kanilang bansa. So, kung magkaroon na ng ganyang kasunduan sa pagitan ng ating bansa at ng China tungkol sa paano po ay maiging magpursige sila sa pagtukoy sa mga kasangkot dyan sa pastillas operation at iba pang mga operasyon dati at ngayon, at mag-exert sila ng leadership, ng command. Sa loob man ng, sabi nila, limitado pa rin kapangyarihan ng commissioner sa ilalim ng lumang batas, gawin pa rin nila ang lahat ng kanilang makakaya hanggang ma-update ng Kongreso yung batas na iyan. Ipakita po nila dahil malinis pa rin ang pangalan nila sa mata ng publiko, ipakita po nila kung gaano sila karapat-dapat sa tiwalang iyon ng publiko. Ibigay nila sa ating bansa ang isang moderno, updated at malinis talaga na Bureau of Immigration. At maging ang Pangulong Duterte, napakataas ng pagtitiwala niya kay Commissioner Morente. At ang sabi pa nga niya, talaga mahal ko si Commissioner Morente, sabi ng Pangulo. Well, higit sa pagmamahal at tiwala ng isang Pangulo sa isang Commissioner, higit na mahalagang ma-maintain o makamit ng Commissioner na iyon, ng anumang bureau, yung tiwala din ng ating sambayanan. Yung trust and confidence din po ng mamamayang Pilipino. Exactly, yun mismo po. Sa inyo pong pangalawang pagtaya uli, may kinalaman kaya ang mga POGO operator, yung mga may-ari mismo ng POGO operator sa ating bansa? Kasi ang isa pong Chinese national, ang isang travel agency, hindi naman magpapapasok kung walang siguradong papasukan yung kanyang papapasukin sa ating bansa, Senadora. Exactly. In fact,
imagine niyo Sir Nelson, ginagamit nila yung salitang supplier na may Tama po. nagsusupply daw Oo. ng mga Chinese workers na parang ginagawa rin lang produkto ang mga tao, no? Ang mga papasok na kunyaring turista. Oo. Manggagawa pala papunta sa POGO operation. So may assured. Meron talaga daw sa buwatan. May assurance, opo, ano po? yung mga, may assurance Kaya nga, may binabayaran pang pastillas bribe money Parang may kaliwaan May binabayarang suhol para may assurance na papapasukin, no questions asked, yung pala papunta sa POGO operations kahit wala silang dalang work permit at kahit kalaunan, sila yung magiging suspect or actually arrested sa pagbiktima sa ating mga kababaihan at bata. So, kailangan nating i-trace, kompletuhin yung connect the dots sa pagitan ng mga China syndicates, Philippine syndicates na dumadaan sa kanila mismong or mga kasosyo nilang mga travel agencies doon at dito sa ating bansa, mga tour operators at yung mga kasabwat nilang mga sindikato at boss ng sindikato sa loob ng DI at posibleng sa loob pa ng iba pang mga ahensya. Kasi narinig namin ang mga POGO operators dito mga malalaking pangalan din pala sa mga gambling noon. Noon po, no? Opo. Lumabas na mga pangalan ng mga ito Lula pala. At nakakalula talaga. Kasi alam naman Nag-shift natin kapag ng ibang klase, syndicated ma'am, crime, Opo. nag-ano po? Nag-shift Opo. sila sa POGO operation. Dati po ay... Weteng. Opo. Actually, mabuti nabanggit nyo May mga modus na sinusunod sila kahit sa ibang mga legal-illegal na industriya. Na sa ilalim ng isang legal, ibig sabihin ipinagkakaloob ng mga batas, ay nagtatago dun sumisilong ang mga illegal. At kalaunan, yan pa yung nagge-generate ng mas malaking pera na nagko-corrupt sa mga ahensya na dapat yan ang regulator at law enforcer. So talagang doble o multiple na pagkakasira sa ating gobyerno at sa ating lipunan. Na yung mga dapat magbantay ay nagiging bantay sa lakay, yung mga dapat nagre-regulate ay nagiging pabaya o nako-corrupt din, yung law enforcers ay yung ibang mga nag-ooperate dito ay nagyayabang pa. Niyabang dun sa isang ni-rescue Chinang babae na kinupkop ni Tessie Angsi ng Movement for the Restoration of Peace and Order. Nagyabang itong Chinese di umano na broker na meron kaming nasa bulsa namin ng mga piskal, ng mga pulis. So, nakaka-insulto at hindi matindi Sir Nelson. Hindi talaga katanggap-tanggap. So, itong mga pagkakasira na nangyayari ay kailangan natin tukuyin parang sugat o sakit sa ating katawan para magamot natin kahit masakit. Pero kailangan para bumalik sa kalusugan ang ating lipunan, bumalik sa kaaya-ayang tayuan, yung katawan. At yung diwa, syempre, ng ating lipunan. Kailangan nating tukuyin, parusahan, at huwag nang paulit itong mga krimen, lalo na laban sa ating mga kababaihan at bata. Ma'am, last na lang po. Ito, tingnan ko lang paano natin titingnan po sa... Baka maisama nyo sa inyong investigasyon. Ito naman impormasyon lang na nakarating sa amin. Yun daw po mga Chinese nationals na nakukulong dyan sa may Bikutan. Kapag ang isa daw pong violation ay death sa kanila na pagka pinauwi at saka mapaparusahan ng bitay, ito daw po'y gumagastos ng napakalaki. Huwag lamang silang pabalikin sa kanilang bansa. Ikulong na lang. Ikulong na lang sila doon. Pangalawa, Pilipinas. kapag may violation po nito at na-check nila na ang pamilya ng mga nakakulong na ito ay mayaman sa China, nandun daw po nagkakaroon ng mas malaki. Baka maliit daw po yung pastillas, ma'am. Mariosep. Ay nako, baka maliit pa lang po, candy yun, no? Baka hindi yun, opo. May dagdag niyo po ito, ma'am. Opo, baka yung pastillas ay hindi lang, hindi yun yung matamis, kundi hindi yan yung pinakamalaking baka daw po tip of the iceberg. Of course po, of course po, kapag sino mang tao, anumang nationality ay mailigtas natin sa kamatayan, ay yun, wini-welcome ko po yun dahil tutol po ako sa parusang bitay, tama dito man or sa China. Pero hindi dapat yan nangyayari sa pamamagitan ng pag-corrupt na naman. Magiging hanap buhay daw po ng iba? Ating gobyerno. Opo, hindi dapat pinaghanap buhayan ang napaka-importanteng trabaho ng hustisya dito sa ating bansa o sa buong mundo. Dapat talaga equal application of the law. Tama po. Isang standard lamang, hindi double standard na naman sa mahirap at sa
at sa mayaman. So, yung patuloy din na pagreforma sa ating criminal justice system, pati sa ating correctional, no, yung correctional arm ng ating criminal justice system ay importante at hindi dapat lalong kinukurap pati ng mga dayuhan, no, mga isang dayuhang bansa. So, tignan po ng aming komite kung kaya namin at dapat naming tignan iyan. Baka masilip din po ng Kaugnay na rin ng mga naunang pagdinig na rin sa Senado at pati ng iba't ibang komite. Opo. Senadora, kayo po'y bahagi ng aming magandang umaga. Marami po salamat. Ingat po kayong palagi. Ano po? Marami pong salamat. Salamat po, Sir Nelson at Sir Jen. Magandang umaga rin po sa inyong lahat at inyong mga tagapakinig. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, ang ating po nakapanayam Senadora Riza Ontiveros. Ano ha? Mukhang kapakipakinabang itong ating pakikipagpanayam sa kanila. No? Basa po kami ng ilang